Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Bago ang lahat, shoutout sa ating sender ngayon na si Ma'am Gina Kalunod ng Taytay Rizal. Maraming salamat po, Ma'am, at simulan na natin to. Magandang araw o gabi sa lahat ng masugid na nakikinig sa channel na ito, lalong-lalo na sa mabait nating narrator na si Sir Alex. Kumusta na po kayo? Sana lahat ay nasa maayos pong kalagayan. Kami rito, hindi nakaligtas sa pananalasa ng bagyo, pero eto, nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit papano ay ligtas naman at sana kayo rin. Ako ito si Inday na muli ay magbabahagi ng mga tunay na karanasan sa buhay, mga totoong pangyayari at tungkol po ito sa aswang. Hindi ko karanasan, hindi sa amin kundi karanasan po ito ng kapatid ni Lolo o ng tatay Kikoy ko. Tawagin natin siya sa pangalan niyang Lolo Tonyo kasama ang pamangkin niyang si Yoli. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakakalipas sa lugar nila Lolo Tonyo at sa mismong bahay nila. Mga panahon kung kailan, hindi pa ako ipinanganak nang mangyari sa kanila ito. Nalaman ko lang po ang kwento nung minsang nagkwento si Lolo Tonyo sa amin kapag pumupunta siya sa bahay ng tatay Kikoy ko kung saan naman ako nakatira noon. Eto umano ang dahilan kung bakit ayaw nila akong gumalang mag-isa, lalo na sa gabi nung ako'y bata pa lamang. Noong unang panahon, ang hanap buhay ni Tatay Kikoy ay panananggot. 7:00 pa lang ng umaga, tapos na siya sa kanyang trabaho. Marami na siyang nakukuhang mga tuba niyan. Umaabot ito ng 30 litros, paminsan mahigit pa ang nakukuha niyang mga tuba sa mga sanggutan. Masarap at matamis ang tuba ni Tatay Kikoy kung kaya dinarayo ito ng mga kapatid niya na nagmumula pa sa medyo malayong lugar at isa na nga po rito, si Lolo Tonyo. Yung ibang mga natira ay binibenta. Ang bahay nila Lolo Tonyo ay medyo malayo po mula sa bahay ng Tatay Kikoy ko. Liblib ang bahaging yon at wala po silang kapitbahay sa lugar. Kahit ganun kalayo, dumarayo talaga si Lolo Tonyo kay Tatay Kikoy dahil matamis nga ang tuba ni tatay. At ang isa pang dahilan, kumukuha po ng tuba si Lolo Tonyo kay tatay na yung puro at walang halong tungog. Noon kasi sa mga hindi nakakaalam, ang ganoong klaseng tuba ay ginagamit po iyon pamporga sa mga bata. Kahit ako noon, pinapainom sa umaga lalo na kapag hindi pa nag-aalmusal para mawala raw yung mga bulati sa tiyan. At yun na nga. Maliban sa napapadayo si Lolo Tonyo kay Tatay Kikoy, medyo magala rin po si Lolo. Kahit saang may fiesta, pinupuntahan nila kasama ang pamangkin nitong si Yoli sakay ang mga kabayo nila. Ang dahilan, mahilig po si Lolo Tonyo sa sabong. At hindi raw sila uuwi kapag hindi pa nagtatakip silim o minsan ay gabi na talaga. Si Lolo Tonyo ay may alam sa pagkakarate o tawag ay judo. Maliksikong kumilos at may alam din po siya sa pakikipagbuno sa aswang kaya hindi ito natatakot kahit malalayo pa ang pinupuntahan lalong-lalo na kapag sabong ang pinag-uusapan. Minsan isang araw, sinuwerte raw si Lolo Tonyo at nanalo ito sa larong sabong. Noong gumagabi na,
Masaya raw silang umuwi ng pamangking si Yoli. Siyempre kahit sino naman siguro, masisiyahan talaga dahil sa dalawang manok po ang naipanalo ni Lolo Tonyo noon at dalawa ang daladala nilang uulaming bihag sa gabing yon. Inilagay ang mga ito sa bayong sa likod ng kabayo. Hindi raw lasing si Lolo noon, hindi siya uminom dahil sabong lang talaga ang pakay ng pagdayo nila. At habang binabagtas ang madilim na bukiring bahagi ng lugar sakay sa kani-kanilang mga kabayo, habang tumatagal may nauulinagan silang huni ng aswang. Noong una, pinagsawalang bahala lang nila ito dahil inakala nilang baka napapadaan lang at sa malayo ang punta nito. Pero kahit malayo na raw ang nilakbay nila, ay naroon pa rin daw ang humuhuning aswang na parabagang sila ang sinusundan nito. Doon na nagsalita ang pamangkin ni Lolong si Yoli. Ay, ganiya ra maning yawa ang sigig sunod na to. Muragwa gyud mi palayo nato ning mananapa nga wa man na siya labti. O sa wikang Tagalog, ay, parang kanina pa itong demonyong itong sumusunod sa atin. Parang di tayo nilubayan ng hayop na to hindi naman siya inaano. Wika ng pamangkin niyang si Yoli, sabay parinig na rin sa sumusunod na nilalang. Sumagot naman si Lolo at sinabi niyang, Hayaan mo na lang yan at mapapagod din yan kakalipad dyan sa taas. iyang tapang na kung mag-ingay tayo eh. Sagot ni Yoli. Ayon pa sa kwento ni Lolo, sa mga sandaling yon, yung pagkakahuni raw ng nilalang sa taas ay parang dadapo na sa likuran nila. Doon na nagalit si Lolo at sinigawan ang nilalang. Oy wakwak, sa may tuyo ni mo. Imuming kaunon. Gahi naman kayo miglawas kay bukog panit na lang man me. Wa na'y unod tawon. Unya, di ka ba maulaw mukhaon na mo? Oy wakwak, anong pakay mo sa amin, kakainin mo kami? Ang titigas na ng katawan namin, butot balat na lang ang natira. Wala nang laman. Hindi ka ba nahihiyang kainin mo kami? Wika ni Lolo sa sumusunod na aswang. Sabay patama na rin sa pamangkin niyang si Yoli kasi para na raw po siyang patpat noon sa payat niya ayon sa kwento ni Lolo. Pero si Lolo Tonyo naman po, malaki ang katawan niya dahil gaya nga ng sabi ko kanina, maliksi po siya dahil mahilig sa karate. Makalipas lang ang ilang minuto noon matapos sabihin ni Lolo iyon, bigla na lang may ibon ng parang bumagsak ng malakas sa unahan lang ng nilalakaran nila. Dahilan nang bigla ang pagtigil ng mga kabayo nila na bahagya pang napaatras ang mga ito. Agad nila itong inilawan ng flashlight. Pagkatama ng liwanag, hindi ibon kundi asong itim ang nakaharang sa daraanan nila. Alam na alam ni Lolo Tonyo na walang kabahay-bahay sa parte ng lugar na yon. Paano nagkaroon ng aso gayong napakalayo pa ng mga kabahayan sa lugar at mangilan-ngilan lang po ang nakatira roon. Sa pamamagitan ng flashlight, tinignan nila ang itsura nito. Naglalaway yung aso at imposibleng may asong ulol sa 10 oras ng gabi at yun nga, wala namang kahit isang bahay sa lugar. Ilang sandali lang nun, napunta ang mga atensyon nila sa kabayo. Nagwawala na kasi ang mga ito, tumayo at bumahihi ng malakas na parang takot na takot sa nakitang aso. Ayaw nang tumuloy bagkus, dahan-dahan nang naglalakad pa urong. Si Yoli naman ayon sa kwento ni Lolo, nahulog ito nung tumayo ang kabayo habang si Lolo naman ay nakakapit sa hawak-hawak niyang tali. Dali-dali ring tumalon si Lolo noon na baka mahulog din daw siya. Paglingon sa kinaroroonan ng aso, nagulat si Lolo dahil wala na ito. Ang naroon ay isang taong hubot-hubad, mababalasik at namumula ang mga mata nito. Wala nang kung ano-ano. Agad sinugod si Lolo ng lalaki. Sobrang nagulat si Lolo noon ayon sa pagkakwento niya
dahil sobrang lakas daw ng taong yon. Maliksi kong kumilos na halos mapanawan daw siya sa kanyang ulirat pagkabalibag sa kanya sa damuhan. Agad naman pong nakatayo si Lolo. Hindi siya makapaniwala dahil namumukhaan niya yung taong nasa harapan niya. Na ang tao pa lang ito ay yung may-ari ng mga manok na nabihag niya. Sobrang dulas at nagpapawis daw ang katawan nito. Noong nakatayo na si Lolo, sugod ng sugod daw yung lalaki habang ilag ng ilag naman si Lolo. Maliban sa madilim, sobrang bilis daw kung kumilos ng lalaki na sa isang iglap ay nawawala na lang bigla sa paningin ni Lolo. Sa lakas ng aswang, ang nasa isip ni Lolo ay baka mamatay silang pareho ng pamangkin niya kung hindi siya lalaban. Nagpapalipat-lipat lang umano ito sa mga puno sa gilid ng daanan. Ilang sandali noon, isang aso na naman ang bigla na lang sumugod kay Lolo. Yung pamangkin naman niyang si Yoli, takot na sa mga sandaling yon habang nanunood sa kanila sa di kalayuan sa likod ng mga kabayo. Hindi na niya alam ang gagawin at sigaw daw ito ng sigaw. At dun habang iniilag ni Lolo ang sarili sa aso, sinigawan daw niya ang pamangking si Yoli at sinabing kunin ang latigo nito na nasa likod ng kanyang kabayo. Noong dinakmal si Lolo ng aso, buti na lang naharang niya ang bunganga nito gamit ang kanyang isang braso. Sobrang galit ni Lolo nun, mura siya ng mura. Dahil nabutas daw ang kakabili niya lang na may kamahalang jacket. Doon pa nakakilos ang pamangkin niya at agad nitong hinagis ang latigo kay Lolo. Pagkakuha sa latigo, wala nang sinayang pa na oras si Lolo Tonyo. Hinampas niya ng hinampas ang asong. Nakakapit pa rin ang mga pangil sa jacket hanggang tuluyan itong bumitaw. Sa pagkakwento ni Lolo, pumapalahaw sa sakit ang nilalang sa bawat tama ng mga latigo sa katawan nito. Matibay yung latigo ni Lolo. Ang uluhan nun ay gawa sa kahoy na dinugtungan ng uway ang dulo. Ang hindi ko lang po natanong ay kung anong meron sa latigo niyang yon dahil sa bawat tama raw kasi sa aso ay halos hindi ito makatayo na talagang napapahiga sa lupa. At yun na nga, tumakbo daw yung aso sa damuhan. Agad naman itong sinundan ni Lolo at naabutan niya na naging tao na ito. Ayon pa sa kanya, sobrang mabalasik daw ang mukha nito at matapang pa na sinabing hindi niya bubuhayin sina Lolo dahil 2 manok umano ang natalo sa kanya. Noong papasugod pa lang siya kay Lolo, puro latigo na ang inabot sa katawan niya. Naayon pa kay Lolo, talagang napapasigaw raw bawat tama ng latigo hanggang tuluyan itong bumagsak at nanghina. Doon na raw ito nagpaikot-ikot sa damuhan na tila sobrang nasasaktan. Sa sobrang galit ni Lolo sa sinabi niya, nagawa niya pong bagsakan paulit-ulit ng malaking bato ang ulo ng aswang hanggang sa napatay niya po ito. Noong hindi na gumagalaw, doon parang nakaramdam si Lolo ng awa. Yun nga lang, uli na ang lahat at kung hindi niya raw po ginawa iyon, kung hindi niya ipinagtanggol ang sarili, ay baka sila naman ang mamamatay. Habang tinitignan nila ito, nakita nilang matindi umano ang naging tama ng mga latigo sa katawan niya na talagang lumikha iyon ng mga nagdurugong sugat. Noong tinignan nila ang itsura nito, nakita ni Lolo na may maliit na boteng nakatali sa liig nito. Kinuha iyon ni Lolo at itinago. Medyo nakaramdam daw ng awa si Lolo noon dahil nung tinignan nila ang itsura ay nawasak po ito sa tindi ng pagkakatama ng malaking bato sa ulo. Doon lamang siya naimasmasan na parang nagsisibigla sa kanyang nagawa pero nangibabaw pa rin sa kanya na isa pa rin po iyong aswang. Kinabukasan noon, kumalat ang balita na patay na raw yung pinaghihinalaang aswang sa lugar. Pero si Lolo, inilihim lang na siya ang nakapatay nung sinasabi nilang aswang. Walang ibang nakakaalam kundi sila-sila lang.
Ilang araw ang lumipas noon matapos mapatay ni Lolo yung aswang. Ayon sa kanya, lagi na lang daw may dumadalaw sa kanilang aswang gabi-gabi. Humuhuni ito na parang galit na galit. Paikot-ikot lang daw sa bahay nila hanggang mag-uumaga. Ang nasa isip ni Lolo noon, na baka kamag-anak o di kaya'y mismong asawa ito ng aswang na napatay niya. Hindi nga siya nagkamali, sir. Isang gabi noon, habang kumakain sila ng hapunan, nag-iingay umano ang mga aso nila sa labas. Alam naman nila na naghihintay ang mga aso ng pagkain sa hapunan na yon, pero hindi ganun kung mag-ingay. Binugaw ang mga ito ni Lolo pero kahit anong saway niya raw, ayaw tumigil nung mga aso. Sinilip ni Lolo kung ano ang tinatahulan nila. Nakita niya sa di kalayuan ang isang babaeng nakatayo sa bakuran lang din nila. Nabigla si Lolo noon dahil wala po silang kapitbahay sa lugar. Nang dahil doon, tinanong niya yung babae at kung ano ang kailangan nito. Magandang gabi sa iyo, Day. Gabi na, anong kailangan mo? Ayon sa kwento ni Lolo Tonyo, nalaman niyang malamang asawa ito ng napatay niyang aswang. Dahil tanong din ang isinagot ng babae kay Lolo. Naayon pa raw sa babae, nasaan yung lana at kukunin niya raw ito. Sumagot lang daw si Lolo na wala. Ito yung uri ng sagot na para bang sinasabi ni Lolo sa kanya na wala siyang alam sa sinasabi nito. Mas lalong nagalit daw ang babae. Sinabihan si Lolo na sinungaling ito na nasa kanya raw ang lana ng asawa niyang pinatay ni Lolo. Iuli na, kung di ni mo na iuli, magmahay ka. Isuli mo yan, kung ayaw mo magsisisi ka. Wika ng babae na para bang tinatakot niya pa raw si Lolo. Hindi niya ito pinansin. Tinapos niya ang hapunan pero may pagtataka si Lolo noon na kung bakit parang alam nito na si Lolo nga ang nakapatay sa asawa niya. Hindi natatakot si Lolo sa kanya. Ang nasa isip niya, nagawa nga ni Lolong mapatay ang asawa nitong mabangis na aswang, siya pa kaya? Noong matapos silang maghapunan, nagawa pa ni Lolong magpahangin sa silong ng bahay nila habang panayup-yup sa hunsoy nito. Akala ni Lolo, umalis na yung babae dahil wala na ito sa kinatatayuan niya kanina. Napansin ni Lolo noon na parang may asong itim ang biglang dumaan sa gilid lang ng paningin niya. Tinignan niya ang mga alagang aso dahil mayroon din po silang kulay itim na baka aso lang din nila ang nakita niya. Ngunit, andun lahat ng mga alaga nila. Kumakain pero ang napansin ni Lolo habang kumakain daw ang mga ito, tila palingon-lingon sa likuran at nababahag ang mga buntot nila. Yung asong parang may kinatatakutan. Doon napaisip si Lolo na malamang yung babae ay isa rin po itong aswang. Isa sa mga dahilan niya ay kung bakit alam nito na naroon kay Lolo ang lana na nakuha niya sa napatay niyang aswang. Dali-daling tumayo si Lolo noon at sumigaw sa pamangkin niyang si Yole na ibigay ang latigo nito na agad namang inabot kay Lolo. Naglakad si Lolo sa unahan ng bakura nila habang winawasiwas ang latigo sabay sinigawan niya yung babae. Ayaw tago-tago diha panuway ka. Kay baw ko aswang pud ka. Diri ka kay maghuman ta. Di ko gusto sigihan ko ninyog ari kada gabi eh. Sige mog ukoy-ukoy nga re. Gawas diha. Huwag kang magtago dyan, demonyo ka. Alam kong aswang ka rin. Lumabas ka at tatapusin natin to. Ayoko yung sigin yung pagbisita dito sa bahay ko gabi-gabi. Manman kayo ng manman sa amin dito. Lumabas ka dyan. Galit na wika ni Lolo. Ang hindi niya alam nun, nasa likuran na niya pala ang aso na nakita naman ng pamangking si Yoli. Atras abanti umano ito na parang sugod atras ang ginawa niya. Habang nagsasalita kasi si Lolo nun, yung latigo niya raw po ay panay pitik sa hangin na siya namang iniiwasan ng aso. Nagulat na lang daw si Lolo nun
Nung parang may tinamaan siya sa likuran at pagkalingon niya, naroon ang asong pulang-pula ang mga mata at naglalaway pa ito na handang-handang dumakmal sa kanya. Ang hindi napansin ng aso na nakita siya ng pamangkin ni Lolo mula sa likuran. Ang ginawa ni Yoli noon, kumuha siya ng itak na tawag namin ay musdak. Dahan-dahan nitong nilapitan ang asong nakaharap kay Lolo. Sabay buong puwersang tinaga ang leeg nito. Inundayan niya pa iyon ng taga pero nakatakbo pa ito. Agad naman nilang sinundan at hinanap sa unahan. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang babaeng hubot-hubad, may tama ng itak sa leeg at naghihinalo na ito. Dahil sa parang nagkagulo sila noon, lumabas ang asawa ni Lolo Tonyo. Doon, nakita niya ang walang buhay na babae. Agad namang ipinaliwanag ni Lolo kay Lola ang nangyari. Sambit agad ni Lolo na dalhin nila sa malayo ang katawan ng babae at kanila po yung susunugin. At habang ginagawa na nila iyon, sa di kalayuan ay nakita rin nila ang damit ng babae. Nung nakakuha na sila ng maraming lukay o yung mga tuyong dahon ng niyog, sinunog nila ang katawan ng babaeng aswang kasama ang damit nito at yung lana na nakuha ni Lolo sa isa pang aswang. Pagkatapos, hindi sila natulog sa gabing yon. Ang ginawa nila, umalis sila ng bahay at pumunta sa bahay nila Tatay Kikoy. Madaling araw na silang nakarating at doon kinuwento nila ang mga nangyari sa gabing yon. Sumagot naman si Lolo at sinabing mas mabuti na raw yung napatay nila ang aswang kaysa sila ang mapatay ng mga ito. Kinabukasan noon, may nakakita sa sinunog na bangkay. Inakala raw ng mga tao na pinatay ng mga rebelde ang biktima na doon pa raw talaga sa lugar nila ginawa. Tikom lang ang mga bibig nila Lolo noon. Hindi sinabi na sila ang nakapatay at hindi na nila ipinagsasabi pa na mababangis na aswang ang mga napatay nila. Habang yung ibang nakakakilala sa mag-asawa ay natuwa dahil nalagasan di umano kahit papano ang mga mangtas na aswang sa lugar. Dahil lang sa manok, dahil sa puot dala ng pagkatalo sa sabong, nadisgrasya patuloy ang mag-asawang mga aswang. Minsan kasi, mapaaswang man o tao, kailangan din nating puminahon. Huwag magpadala sa emosyong nadarama, pagkat di natin alam na ang kinalaban natin ay mabangis pa pala sa aswang. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, Gina Kalunod o Inday ng Taytay Rizal. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members sa channel natin. At nga pala guys, hindi pa masyadong okay yung lalamunan natin kaya hindi ako gaanong nag-update ngayon, no? So, sige lang. Let's pray. Sana maging okay na ito. And tuloy-tuloy na po tayo pagkatapos niyan. Ayan. So, yun. Binabati ko yung mga members ng channel natin. Unang-una sa bagong nag-rejoin na si Aileen Doroteo. Ayan, 1-month member na po si ma'am. Maraming salamat po. Kay Mike Masangkay na 1-month member na. Kay Rose Ulalia na 2 months member na. Kay Job Siu na 2 months member na rin. Elcidia Costa na 3 months member. Kay Heaven Good Bless na 2 months member. Kay Jackie Jose, Lovey Del Rey. Kay Sweet Lady Centeno na 1 month member na rin. Kay Relaxing Place TV na 1 month. Kay Errol Bugoy na 3 months member na. Mags na 3 months member na rin. Kay Lilian Culiado na 3 months member. Kay Jovi Taghap. Kay Bahit Ako Pero Rakista na 4 months member na. Ayan. Bisitahin po natin si Bahit Ako Pero Rakista.
Kay Jacqueline Jose, Lady Jackson na 1 month member na no, kay GA na 1 month member na rin. Kay Burns A na 2 months member na, Jade Brewer na 1 month member, kay Sarah Brightman na 1 month member, kay Jeffrey Clavicilias na 1 month member na, ganun din po kay Jonelyn Bio, kay Len TV na 3 months member na, kay Charles ng Bohol na 2 months member na, Georgina Bati na 2 months member na rin, kay Wilma Tambuya 2 months member, kay Hope Riker na 3 months member na, Tals 2015 Katahom na 4 months member na, kay Darlene Kabatuan na 4 months member na rin, kay Angel Flores na 5 months member na, Miss Puerto na 5 months member na rin, at kay Christine Olson na 5 months member na rin. No? So ayan, maraming salamat po sa pagstay mga madam, mga gwafo o gwafa, no? Naku, kayong tabang ni sa pobre, no? At sa mga gusto pa pong sumali dyan, kung baka lang naman, no? Punta kayo sa channel natin, click nyo po yung join button. So, makikita nyo po roon yung mga badges natin. Baka gusto nyo po. Click nyo lamang po yung join. Tapos, pili kayo sa way of payments ninyo, no? Auto shoutout po yun kahit hindi kayo magko-comment during sa or pagkatapos ng ating mga videong na-upload. At ang pinaka-importante po dyan nakakatulong kayo sa pobre. So, ayan. Maraming salamat po. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo. At medyo mahaba-haba yung mga nag-comment, no? Medyo marami-rami pala. So, ayan. Unang-una kay Miss Jackie Jose, kay Raymond Birth Diamante, Dimples Yumi, kay Christy Harm na nagmumula sa Europe, no, Germany. Ayan, maraming salamat pala ulit Ma'am Christy Harm sa maagang pamasko. Ayan, no? Lipay kayos dulpo, ma'am, no? So ayan, thank you very much at sana marami pang blessings ang darating sa buhay ni Ma'am Christy Harm, no? Kay Sid Vicious, kay John Rainiel Zakati, Darlene Kabatuan, kay Jovi Agustin, kay Danilo Batitang, Josephine Humaway or Humaway, ayan, tama ba? Kay Mike Masangkay, kay Len TV na isang vlogger din, no? Bisitahin natin at suportahan natin si Ma'am Len TV. Ayan, mabait po ito si Ma'am Len TV tulad ni Christy Harm, no? Ni Mary Asilar, ni Ate Berly Manducro. Basta marami pa, hindi ko na matandaan yung mga mababait na mga supporter natin dito. Kay Norilyn Lintuco, kay Rubina Dairo, Miss Mary Asilar, ayan, kay Tiktilaok Stories na isang horror channel din. Suportahan po natin ito kay Luna Ray Perez, Jemikel, kay Arturo Bags on the Mix, kay Darin Weird, Story Hikes of Totski na sigig pa regards kay Bayot Ako Pero Rakista, no? Kay Melda Reyes, LCD Acosta, kay Pele Cilia, kay Norgena Ibrahim Timan, kay James Kai Solon ng Cebu, kay Mark Solonsky Lindalin, kay Miss Gina Kalunod na sender natin ngayon, no, sa kwento. Ayan, thank you ma'am. Kay Wilma Pascual, Carmelita Mabanag, kay Randy Alora. Sabi niya, good evening sir. Present po kami ng asawa ko nakikinig sa kwento mo. God bless and more power sa channel mo. Ayan, thank you po sir, Randy Alora. Kay Lady Jackson, Jennifer Eriman, kay Ophelia Yasin, Dennis Gadugdog, Jude's Evening Star, kay Jason Pagayon, Christine Olson, Filipina Palsario, kay Leslie Anilan Ikanayaka, kay Maricel Caramansyan, kay Tenz Islam, ayan, parang bago ito si Madam, no? Good evening Sir Alex, thank you and God bless. Ayan, thank you din po sa iyo Madam Tenz Islam. Kay Iris Tashibana, kay Vilma Abulag, Jestony Marwin LV, kay Liardo Evangeline, Marites Minding, Teresita Zeroni, kay Errol Bugay, Bing Karaekle, Evelyn Garcia, kay Razel Recto. Sir Alex, eto ulit ako, nice kwento mo talaga sir. Yung kwento ko pala sir, nabasa mo na ba yun? So yan, Razel Recto, matagal ko ng panahon nabasa yun, no? Ilang months na yata ang nakalabay. So ayan. Siguro napakinggan mo na, hindi mo lang napansin, no? So, yun. Kay Miss Ning Roquero, Casper Stories. Ayan, Casper Stories YouTube or YT. So, ayan, parang ito, no? Bagong horror channel siguro. So, ayan, supportahan natin at bisitahin. Kay Helen Johnston, Jessica Lalisa. Ayan, present again, Mr. Alex. Good PM. Very nice story from Maco, Davao del Norte. Thank you very much, Cheska Laliza. Kay Rosella Doria, kay Pinoy Creepy Tales na isang malupet na narrator natin. So ayan, sabi niya, pakinig po ako boss. Isa ka sa mga palagi kong pinapakinggan pampatulog kasabay nila Boss Pinuno,
Aswangan Stories at Sir PB. Ayan, thank you very much sa mga appreciate mo, Sir Pinoy Creepy Tales, no? Ayan, naubos ko na yung mga kwento mo, boss, no? So, mag-update ka, boss, kay para makinig na naman tayo ulit. So, ayan, maraming salamat, boss, Pinoy Creepy Tales, kay Lilian Culiado, Christy Harm again, kay boss Jonas Alferez, sabi niya, nindot lagi na diya sa inyong farm bay. Siyempre, nindot na kay walay polusyon kaadyo, no? So, ayan, maraming salamat, Jonas Alferez, kay Lorna Valle, Dennis Gadugdug, kay Maricel Caramencion, kay Helen Johnston, Imelda Reyes, kay Jeffrey Kindala, ayan, Bike Tapuhon Park, kay Teza Lazo, kay Ray Suela, Hong Tata, kay George C. Lisaka, ayan, kay Master Bait 77 Harris, kay Rubina Dairo, Leticia Burgos, kay Bayot ako pero Rakista, Christopher Morales, kay Kambal ni Red Rosal, kay Rosary Jayarante Darin Weird, Miss Puerto, kay Wincis 666, kay Alma Ibesate, Cirilio Habines Jr. Ayan, maraming salamat, sir. Kay Neneng, thank you po, Ma'am Apple ni si Sario. Ayan, ang haba ng name ni Ma'am, no? Kay Janjan Tuwing, Teresita Sironi, Mitch Iasas, at kay Lilian Coliado. Sabi niya, bless a Sunday po. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo sa munting kubo namin. Siyempre, huwag niyo pong kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, taos puso po akong nagpapasalamat sa mga suporta ninyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.